Magandang gabi, kaibigan. Bago mo ipikit ang iyong mga mata, huminga ka muna ng dahan-dahan. Isa, dalawa, tatlo. Hayaan mong kumalma ang iyong dibdib at unti-unting maging magaan ang iyong pakiramdam. Sa mga sandaling ito, kalimutan mo muna ang bigat ng araw na lumipas, ang mga alalahanin, ang mga pagod, at ang mga tanong. Hayaan mong sila'y dahan-dahang lumayo, parang usok na tinatangay ng hangin. Pakinggan mo ang katahimikan ng gabi, ang mahinang ihip ng hangin na dumadampi sa iyong pandinig, at ang marahang pagaspas ng mga dahon na tila ba may sariling awitin. Sa gabing ito, dadalhin kita sa isang paglalakbay. Isang paglalakbay patungo sa isang lumang panahon, sa mga nayo na payapa, sa mga bundok na luntian, at sa mga ilog na dumadaloy na parang himig ng kalikasan. Isang daigdig kung saan nabubuhay ang mga alamat, at ang bawat halaman at hayop ay may iniingatang lihim na kwento. Kaya kaibigan, ipikit mo na ang iyong mga mata, hayaan mong ang aking tinig ang magsilbing gabay, at pakinggan mo ang isang lumang alamat, ang kwento ng isang halaman na naging bahagi ng ating buhay mula sa ating mga pagkain hanggang sa ating mga pista, hanggang sa ating pamumuhay araw-araw. Ito ang alamat ng dahon saging. Tahimik ang gabi, ang mga bituin ay kumikislap sa kalangitan, nawari bang maliliit na ilawan na isinabit ng mga diwata upang bigyan ng liwanag ang mga naglalakbay. Ang buwan ay bilog at maputi, malambot ang sinag nitong dumadampi sa mga punong nakahilera sa gilid ng isang maliit na baryo. Sa unang tingin, tila ordinaryo lamang ang nayong ito. Maliit, tahimik, nakatago sa paanan ng bundok, ngunit sa ilalim ng katahimikan nito, may iniingatang kasaysayan na hindi basta-basta nalilimot. Noong unang panahon, bago pa dumating ang mga banyaga, bago pa naisulat sa papel ang mga alamat, ang mga tao'y nabubuhay ng malapit sa kalikasan. Ang kanilang mga araw ay umiikot sa pag-aalaga ng kanilang bukirin, sa paghahanap ng pagkain sa ilog, at sa pag-aalay ng dasal sa kanilang mga anito at diyus-diyusan. Sa bawat sulok ng nayon ay may halakhak, may awit, at may mga kwentong binubulong sa apoy tuwing gabi. Sa baryong ito nakatira ang ating pangunahing tauhan, si Liu Liwa, isang dalagang kilala hindi lamang dahil sa kanyang kagandahan, kundi higit sa lahat dahil sa kabutihan ng kanyang puso. Siya ay may mahabang buhok na kasing itim ng hating gabi, at mga mata na tila ba may bahid ng liwanag mula sa araw. Ang kanyang tinig ay malumanay, para bang awit na inaawit ng mga ibon tuwing umaga. Ngunit higit pa sa kanyang anyo, si Liu Liwa ay masinop at mapagmahal sa kapwa. Madalas siyang makita sa bukirin, tumutulong sa kanyang mga magulang sa pagtatanim ng palay. Minsan na may makikita siya sa tabing ilog, naglalaba ng mga damit habang tinutulungan ang mga batang maglaro at mag-ingat sa tubig. Kapag may sakit, siya ang unang dumadalaw, nagdadala ng halamang gamot at ngiti na nakapagpapagaan ng kalooban ng may sakit. Sa tuwing may pista o pagtitipon, si Liu Liwa ang laging nangunguna sa pag-aayos ng mga palamuti. Alam niya kung paano pumitas ng pinakamagandang bulaklak sa parang, at kung paano ito ihahabi upang maging korona o palamuti sa dambana ng mga anito. Ang lahat ng tao sa baryo ay may mabuting salita para sa kanya, at halos lahat ng mga binata ay umaasang balang araw ay maging kabiyak siya. Ngunit ang puso ni Liu Liwa ay hindi bukas para sa lahat, dahil matagal nang nakalaan ito sa isang binata, si Tayug, isang matapang na mandirigma ng kanilang nayon.
Si Tayub ay hindi kagaya ng ibang mandirigmang puno ng yabang. Siya ay tahimik, mapagpakumbaba, at higit sa lahat, tapat. Ang kanyang lakas ay hindi lamang nasusukat sa kanyang matipunong bisig o sa kanyang matalim na sibat, kundi sa kanyang katapatan, sa kanyang bayan, at sa kanyang pagmamahal kay Liwliwa. Madalas silang makita ng mga tao na magkasama tuwing hapon. Matapos ang mga gawain sa bukirin, maglalakad sila sa tabing ilog. Doon nila ibinabahagi ang kanilang mga pangarap, ang magkaroon ng sariling lupaing pagtataniman, ang bumuo ng pamilya, at ang mamuhay ng tahimik sa ilalim ng mga bituin. Sa kanilang mga mata, ang mundo ay payapa at walang sino mang makasisira sa kanilang pag-ibig. Ngunit hindi alam ni Liwliwa at Tayub na ang kanilang tahimik na pag-ibig ay malapit ng subukin ng kapalaran. Habang patuloy na namumuhay ang nayon sa kasimplihan at saya, isang kakaibang bisita ang dumating. Isang makapangyarihang datu mula sa karatig na bayan, si Datu Mactan. Ang kanyang pagdating ay nagdala ng bigat na hindi pa nararanasan ng nayon. At sa unang pagkakataon na nakita niya si Liwliwa, nagsimula ang isang kwento ng kasakiman, pagtakas at sakripisyo. Isang hapon, habang ang mga tao sa nayon ay abala sa kanilang mga gawain, ang ilan ay nasa bukid, ang iba'y nasa ilog, at ang mga kabataan na may naglalaro sa damuhan, isang kakaibang pagdating ang naganap. Mula sa malayo, sa may daan na patungo sa nayon, ay may mga kabayong dahan-dahang papalapit. Ang kanilang mga yabag ay nagdudulot ng alikabok sa lupa, at ang kaluskos ng kanilang mga paa ay tila ba nagbabadya ng kakaibang pangyayari. Hindi ito karaniwang tanawin, sapagkat ang mga taga-nayon ay bihira lamang makakita ng mga kabayong may magagarang hiyas at tali. Nang sila'y mas lumapit, napansin ng mga tao ang mga kawal na nakasuot ng magagarang baluti. Ang kanilang mga sibat at kalasag ay kumikislap sa ilalim ng araw, at ang kanilang mga mukhay seryoso at malamig. Sa gitna nila ay nakasakay ang isang lalaking agad na nakatawag ng pansin sa lahat, si Datu Mactan. Si Datu Mactan ay isang lalaking may tindig na nakahigit. Malapad ang kanyang balikat, matalim ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga damit ay yari sa pinakamahal na tela mula sa malalayong pulo. Ang kanyang baluti ay may ukit na gintong guhit, at ang kanyang balabal ay pulang-pula na parang dugo ng mandirigmang hindi pa kailanman natalo. Sa kanyang ulo ay may korona na yari sa ginto at batong hiyas. Agad na nagtipon ang mga taga-nayon. Nagbigay sila ng paggalang sapagkat alam nila na si Datu Mactan ay isang pinuno mula sa karatig na bayan na kilala sa kanyang tapang at kayamanan. Ngunit sa likod ng kanyang tindig at kapangyarihan, may kakaibang aura na bumabalot sa kanya, isang uri ng bigat na tila ba nagbabadya ng kapahamakan. Mga tao ng bayang ito, wika ng Datu habang bumababa sa kanyang kabayo. Ako'y naparito upang makita ang inyong lupain at upang makilala ang inyong mga mamamayan. Magalang siyang sinalubong ng punong matanda ng baryo, sila Kandula. Malugod ka naming tinatanggap, mahal na Datu. Ang aming munting nayon ay payak lamang, ngunit ang aming puso ay bukas para sa iyo. Ngumiti si Datu Mactan, ngunit iyon ay ngiting malamig. Habang siya'y naglalakad sa paligid, pinagmamasdan niya ang mga tao, ang kanilang simpleng pananamit, ang kanilang mga ngiti, at ang kanilang masayang pagtutulungan. Ngunit hindi sa mga bagay na iyon nahulog ang kanyang paningin. Sa gitna ng pagtitipon, nakita niya si Liwliwa. Nasa tabi ito ng mga kababaihang nagdadala ng mga bangang may lamang tubig mula sa ilog. Ang araw ay sumasalamin sa kanyang buhok, at ang kanyang mukha ay may ngiti
habang tinutulungan ang isa sa mga bata. Para bang huminto ang oras kay Datu Mactan. Nakalimutan niya ang kanyang mga kawal, ang mga tao, at maging ang kanyang pakay. Ang tanging nakikita niya ay si Liuliwa. Napakaganda, mahina niyang bulong, halos siya lamang ang nakaririnig. Ang kanyang mga mata ay nagningning, ngunit hindi ito kagaya ng ningning ng wagas na paghanga. Ito'y ningning ng pagnanasa, ng pag-aari, ng pagnanais na ang nakikita niya ay maging kanya, anuman ang kapalit. Kinagabihan, habang nakikipagpulong ang mga matatanda ng baryo kay Datu Mactan, lihim na iniutos ng Datu sa kanyang mga tauhan na alamin ang tungkol kay Liuliwa. Magtanong kayo, utos niya. Sino siya? Sino ang kanyang pamilya? At may kasintahan ba siya? Nais kong malaman ang lahat. Hindi nagtagal, bumalik ang isa sa kanyang kawal at nagulat. Maharlik ang Datu. Aniya, ang dalagay nagngangalang Liuliwa, anak ng isang magsasaka. Siya'y kilala sa kanyang kabutihan at kagandahan. Ngunit may isang bagay na dapat mong malaman. Siya'y may iniibig na isa ring mandirigma ng kanilang bayan. Ang pangalan ng binata ay Tayug. Pagkarinig ng pangalan ni Tayug, bahagyang sumimangot si Datu Mactan. Isang mandirigma lamang? Tugon niya. Kung gayon, hindi siya magiging hadlang. Ang dalagang iyon ay magiging akin at walang sino man ang makapipigil. Sa mga sumunod na araw, nag-ikot si Datu Mactan sa baryo. Sa bawat pagkakataon, lagi niyang hinahanap ng tingin si Liuliwa. Kapag ito'y dumadaan, hindi niya mapigilan ang tumitig. At sa tuwing siya'y ngingitian nito ng magalang, lalo siyang nahuhumaling. Ngunit hindi lingid kay Tayug ang mga matang iyon na laging nakamasid sa kanyang iniibig. Napansin niya ang kakaibang pagtingin ng Datu at ang kanyang puso'y nagsimulang kabahan. Hindi siya basta-basta natatakot, ngunit batid niya ang kapangyarihan ni Datu Mactan at alam niyang ang mga taong kagaya nito'y hindi sanay na tinatanggihan. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Liuliwa sa ilalim ng buwan, nag-usap sila tungkol sa nangyayari. Liuliwa, wika ni Tayug. Napapansin ko ang tingin ng Datu sa iyo. Ako'y nag-aalala. Batid kong hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang kanyang nais. Hinawakan ni Liuliwa ang kamay ng binata at tumingin sa kanyang mga mata. Huwag kang mangamba, Tayug. Ang puso ko'y para lamang sa iyo. Kahit anong gawin ng Datu, hindi niya mababago ang aking damdamin. Hindi kayamanan, hindi kapangyarihan ang makapagtataboy ng pag-ibig ko sa iyo. Napangiti si Tayug, ngunit sa kanyang puso ay nanatili ang pag-aalinlangan. Alam niyang ang pag-ibig nila ay malakas, ngunit batid din niya na ang kapangyarihan ng isang Datu ay hindi dapat ipagsawalang bahala. At sa dilim ng gabing iyon, sa pagitan ng mga bituin at ng malamig na simoy ng hangin, nagpasya si Datu Mactan sa kanyang sariling isip. Nagagawin niya ang lahat, kahit pa ito'y magdulot ng dugo at luha, upang mapasakan niya si Liuliwa. Mabagal na dumaan ang mga araw. Ang nayon ay nanatiling payapa sa paningin ng mga tao. Ngunit sa likod ng katahimikan ay may unti-unting pag-iinit na hindi nakikita ng lahat. Si Datu Mactan ay nananatili pa rin sa baryo. Tila ba may dahilan na hindi pa sinasabi ng tuwiran. Sa bawat umaga, kasama niya ang kanyang mga kawal na nag-iikot, nagmamasid at nakikisalo sa mga gawain ng mga mamamayan. Ngunit sa puso ng Datu, iisa lamang ang kanyang pakay, ang mapalapit kay Liuliwa. Isang umaga, habang abala ang mga kababaihan sa paghuhugas ng mga bagong ani na palay sa ilo, biglang dumating si Datu Mactan. Ang kanyang mga tauhan ay agad naglatag ng banig sa tabi ng dalampasigan at siya'y naupo roon
na para bang isang haring nagmamasid sa kanyang mga nasasakupan. Tahimik ang lahat, ang mga kababaihan ay nagpatuloy sa kanilang gawain, subalit dama ang tensyon ng kanyang presensya. At doon, nakita niya si Liuliwa, nakasuot ng simpleng saya, nakalugay ang buhok, at may ngiting hindi niya mawari kung para ba sa kanyang mga kaibigan o para sa kalikasan mismo. Talagang Liuliwa, malakas na wika ng datu na naging dahilan upang mapalingon ang lahat. Halika at lumapit ka sa akin. Nais kitang makausap. Nag-aatubili si Liuliwa. Tumingin siya sa kanyang mga kasama na para bang humihingi ng lakas ng loob. Ngunit dahil ang datu ay isang panauhin, siya'y naglakad ng dahan-dahan papalapit. Nang siya'y nakatayo na sa harap ng datu, ngumiti ito, ngiting puno ng tiwala sa sarili, ngiting sanay na nakukuha ang kanyang nais. Liuliwa, wika niya, ako'y naparito hindi lamang upang bisitahin ang inyong nayon, kundi upang makita ka. Sa aking pagdating, nakita ko na ang lahat ng kailangan kong makita, at sa sandaling nasilayan kita, alam kong ang aking puso ay nagpasya na. Huminto siya sandali, at ang mga matay tuwirang nakatitig sa dalaga. Nais kong ikaw ay maging aking asawa. Ipagkakaloob ko sa iyo ang lahat kayamanan, karangyaan, kapangyarihan. Wala ka nang iisipin, sapagkat ang lahat ng bagay ay maibibigay ko sa iyo. Nabigla si Liuliwa. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumibok, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa kaba. Hindi niya inaasahang tuwiran at lantaran siyang hihingan ng ganoong alok. Lumingon siya at nakita niya ang mga taong nakamasid. Ang ilan ay nagugulat, ang iba na may nananahimik lamang. Mahal na datu, magalang niyang tugon. Ako'y nagpapasalamat sa iyong alok at sa iyong kagandahang loob. Subalit ako'y isang simpleng dalaga lamang, at ang aking puso'y nakatali na sa iba. Ang pag-ibig ko'y nakalaan kay Tayub, ang mandirigma ng aming bayan. Parang biglang dumilim ang mukha ni Dato Mactan. Mula sa ngiting puno ng kumpiyansa, ang kanyang mga labi ay naging tuwid, at ang kanyang mga matay tumalim. Si Tayub, mariin niyang ulit. Isang mandirigma lamang, isang binatang walang trono, walang kayamanan, walang maibibigay sa iyo kundi pawis at hirap, at siya ang pipiliin mo kaysa sa akin? Huminga ng malalim si Liuliwa, at sa kabila ng kaba ay nagsalita muli. Oo, mahal na datu, sapagkat ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa kayamanan, hindi nasusukat sa gintong alay o sa mga koronang makintab. Ang pag-ibig ay matatagpuan sa pusong handang magsakripisyo, sa pusong tapat at tunay, at iyon ay kay Tayub ko natagpuan. Nagigting ang panga ni Dato Mactan. Sa unang pagkakataon, isang babae ang naglakas loob na tumanggi sa kanya, at ginawa pa ito sa harap ng mga tao. Ang kanyang dangal ay tila binasag, at ang kanyang kayabangan ay nasaktan. Ngunit imbes na ipakita ang kanyang galit, siya'y ngumiti muli, bagaman ang ngiting iyon ay malamig at mapanganib. Mabuti, wika niya. Kung iyon ang iyong sagot, Liuliwa. Ngunit tandaan mo ito, hindi pa tapos ang lahat. Hindi pa. At siya'y tumalikod. Iniwan ang mga tao sa isang katahimikang puno ng kaba. Nang gabing iyon, nagtagpo sina Liuliwa at Tayub sa kanilang paboritong lugar sa tabing ilog. Sa ilalim ng mga bituin, isinalaysay ni Liuliwa ang lahat ng nangyari, at ang kanyang mga matay puno ng luha at takot. Natakot ako, Tayub, wika niya, sapagkat nakita ko sa kanyang mga mata ang hindi mabuting balak. Hindi siya basta-basta susuko. Pakiramdam ko'y gagawa siya ng paraan upang kunin ang kanyang nais. Hinawakan ni Tayub ang kanyang mga kamay at buong tapang na nagsalita, Liuliwa, huwag kang mangamba.
Hanggat ako'y nabubuhay, hindi ka niya maaangkin. Hindi kay Datu Mactan, hindi kanino man. Ang puso mo'y para sa akin, at ang puso ko'y para lamang sa iyo. Ipaglalaban kita, kahit buhay ko pa ang kapalit. Sa mga salitang iyon, nagyakap sila. Ngunit sa likod ng kanilang pag-ibig, alam nilang isang mabigat na bagyo ang paparating, isang unos na hindi lamang susubok sa kanilang damdamin, kundi pati sa kanilang buong nayon. Mabilis lumipas ang mga araw, ngunit ang kapaligiran ng nayon ay hindi na kagaya ng dati. Bagaman ang mga tao'y patuloy sa kanilang gawain, pagtatanim, pangingisda at pag-aalaga ng kanilang pamilya, may bigat na hindi nila maipaliwanag. Ang presensya ni Datu Mactan at ng kanyang mga kawal ay tila ulap na laging nakadagan sa kanilang mga balikat. Tuwing siya'y dumaraan, ang mga tao'y napapayuko, takot na baka sila'y mapag-initan. Ngunit sa kabila ng lahat, walang nakapigil sa Datu na muling sulyapan si Liuliwa. Sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang nahuhumaling at lalo ring lumalalim ang kanyang galit kay Tayug. Isang gabi, habang ang buong baryo ay natutulog, tinipon ni Datu Mactan ang ilan sa kanyang mga tauhan. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at ang liwanag ng apoy mula sa kanilang sulo ay sumasalamin sa kanilang mga baluti. Hindi ako sanay na tinatanggihan. Malamig na wika ng Datu. Si Liuliwa ay akin. At kung hindi siya kusang lalapit, gagawa tayo ng paraan upang siya'y maging akin. Nag-angat ng ulo ang isa sa mga kawal. Anong ibig mong ipagawa sa amin, mahal na Datu? Tinitigan sila ni Mactan ng mariin. Bukas ng gabi, habang ang nayon ay natutulog, dadalhin ninyo si Tayug sa akin. Buhay man o patay, wala akong pakialam. Kapag wala na siya, mawawala ang hadlang sa pagitan ko at ng dalaga. Tahimik ang mga kawal sapagkat sanay silang sumunod ng walang tanong. Ngunit sa kanilang mga mata, may bahid ng pangamba. Alam nila ang tapang ni Tayug at alam nilang hindi magiging madali ang utos ng kanilang pinuno. Samantala, sa kabilang dako ng baryo, tahimik na naglalakad sina Tayug at Liuliwa sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sanay na sila sa kanilang mga paglalakad tuwing gabi, mga sandaling tanging sila lamang, malayo sa mata ng mga tao at sa bigat ng kanilang kapalaran. Pakiramdam ko'y may masamang mangyayari, bulong ni Liuliwa habang nakasandal sa balikat ni Tayug. Ang mga mata ni Datu Mactan. Hindi ko malimutan ang paraan ng kanyang pagtingin. Para bang hindi ako tao, kundi isang bagay na nais niyang ariin. Mahigpit ang hawak ni Tayug sa kanyang kamay. Wala siyang karapatan. Hindi niya alam ang halaga ng tunay na pag-ibig. Huwag kang matakot, Liuliwa. Hanggat ako'y nandito, walang makaaagaw sa iyo. Ngunit kahit gaano katatag ang kanyang mga salita, alam ni Tayug na dapat siyang maging handa. Ang Datu ay hindi basta-basta susuko. Dumating ang gabing itinakda ni Datu Mactan. Tahimik ang nayon at ang mga tao'y mahimbing sa kanilang pagtulog. Tanging huni ng mga kuliklik at ihip ng hangin sa mga dahon ang maririnig. Mula sa dilim, dahan-dahang pumasok ang mga kawal. Nakasuot sila ng itim at ang kanilang mga paay halos walang ingay na dumadampi sa lupa. Ang kanilang mga kamay ay may hawak na sibat at pana, handang umatake anumang oras. Ang kanilang pakay, si Tayug, ngunit hindi sila nakalapit nang hindi namamalayan. Sapagkat si Tayug, sanay sa pakikipagdigma at pagbabantay, ay hindi kailanman natutulog ng mahimbing. Ang kanyang pandinig ay matalim at ang kanyang puso ay laging handa. Sa unang kaluskos sa labas ng kanyang kubo, siya'y agad na nagising. Kinuha niya ang kanyang sibat at dahan-dahang lumabas. Sa kanyang paglabas, nakita niya ang anino ng mga kawal ni Datu Mactan.
Hindi na siya nagdalawang isip. Mga tauhan ng datu! Malakas niyang sigaw na gumising sa ilang mga kapitbahay. Anong pakay ninyo sa gitna ng gabi? Nagulat ang mga kawal, ngunit hindi sila umurong. Amin ka ngayong gabi, Tayug. Malamig na tugon ng isa. Kung lalaban ka, mamamatay ka. Kung susuko ka, marahil may pagkakataon ka pang mabuhay. Ngumiti si Tayug, ngiting puno ng tapang. Hindi ako kailanman susuko, at lalong hindi ako ipagkakanulo ng aking mga bisig para sa babaeng iniibig ko. At sa isang iglap, naganap ang labanan. Ang mga kawal ay mabilis na umatake, ngunit mas mabilis si Tayug. Sa bawat sibat na sumusugod, siya'y nakakailag. Sa bawat tabak na bumababa, siya'y nakakatapat. Ang kanyang mga galaw ay parang sayaw sa ilalim ng buwan, mabilis, matalim, at puno ng lakas. Isa-isang bumagsak ang mga kawal, sugatan at nawalan ng lakas. Ngunit marami sila at iisa lamang si Tayug. Mula sa loob ng kubo, lumabas si Liwliwa. "Tayug!" sigaw niya habang nakikita ang kaguluhan. Ang kanyang mga matay puno ng luha at takot, ngunit may lakas din sa kanyang tinig. "Tumigil na kayo, huwag ninyo siyang saktan." Ngunit walang nakinig. Ang mga kawal ay patuloy na sumusugod, at si Tayug na may patuloy na lumalaban hanggang sa marinig ang isang malakas na tinig mula sa dilim. "Tama na!" Lumabas si Datu Mactan, nakasakay sa kanyang kabayo, at ang kanyang mga matay kumikislap sa galit at kasakiman. "Hindi ka basta-basta mandirigma," wika niya kay Tayug. "Ngunit wala kang laban sa akin at sa aking kapangyarihan. Hindi mo ako mapipigilan, Tayug. Si Liwliwa ay magiging akin." Sa mga salitang iyon, lalong tumibay ang loob ni Tayug. "Hindi mo siya kailanman makukuha, Datu Mactan. Hanggat ako'y humihinga, ipagtatanggol ko siya." At muli, nagbanggaan ang kanilang mga kapalaran, ang pag-ibig na wagas laban sa kapangyarihan at kasakiman. Kung nagugustuhan mo ang ating kwento, kaibigan, huwag kalimutang i-like at i-share ito sa iyong mga kaibigan. Mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga bagong kwentong pampantok. At kung may nais kang marinig na susunod na kwento, i-comment mo lang sa ibaba. Balik tayo sa kwento. Nagpatuloy ang kaguluhan sa gitna ng nayon. Ang mga kawal na sugatan ay gumagapang, ang ilan na may wala ng malay. Si Tayug, bagaman may ilang galos at sugat, ay nakatayo pa ring matatag, hawak ang kanyang sibat, at ang mga matay nakatutok kay Datu Mactan. Ngunit alam niya sa kanyang puso, hindi pa ito ang huling laban. "Hindi ka makakaalis ng buhay, Tayug," malamig na wika ni Datu Mactan, habang ang kanyang mga tauhan ay muling nagtipon sa kanyang likuran. "Ngayong gabi, magwawakas ang iyong kapangahasan." Bago pa makasagot si Tayug, lumapit si Liwliwa, umarang sa pagitan nila at sumigaw, "Tama na. Hindi ako pag-aari ng kahit sino sa inyo. Mahal ko si Tayug, at wala kayong magagawa para baguhin iyon." Ang tinig ng dalagay umalingaw-ngaw sa buong baryo. Ang mga kapitbahay na nagsilabasan sa kani-kanilang kubo ay nakamasid sa eksena. Ang ilan ay may takot, ang ilan na may paghanga sa tapang ng magkasintahan. Ngunit sa puso ni Datu Mactan, lalong nag-apoy ang galit. Kung gayon, mariin niyang wika, "Pati ikaw, Liwliwa, ay magiging kaaway ko." Sa isang iglap, muling sumugod ang mga kawal. Ngunit bago pa sila makalapit, hinawakan ni Tayug ang kamay ni Liwliwa. "Halika," bulong niya. "Hindi natin sila matatalo ngayon. Kailangan nating tumakas." At sa ilalim ng liwanag ng buwan, tumakbo ang magkasintahan palayo sa nayon. Ang kanilang mga paa ay halos lumilipad,
Ang kanilang hiningay habol-habol at ang kanilang mga puso'y sabay na tumitibok sa takot at pag-asa. Sa kanilang pagtakas, napadaan sila sa mga palayan na bathed in silver moonlight. Ang mga butil ng palay ay tila kumikindat sa dilim at ang malamig na hangin ay dumadampi sa kanilang mga pisngi. Ngunit hindi nila kayang huminto. Sa bawat hakbang, naririnig nila ang yabag ng mga kawal na sumusunod. "Doon!" sigaw ni Tayub, sabay turo sa kakahuyan. "Kung makarating tayo roon, baka magawa nating linlangin sila." Humigpit ang hawak ni Liwliwa. "Naniniwala ako sa iyo, Tayub. Kahit saan tayo magpunta, basta't magkasama tayo, hindi ako matatakot." Ngunit kahit anong tapang ang nasa kanilang mga salita, hindi nila maikakaila ang bigat ng sitwasyon. Ang bawat sigaw at yabag ng mga kawal ay paalala na hindi sila ligtas. Pagdating nila sa kakahuyan, agad silang nagtago sa likod ng malalaking puno. Ang kanilang pagingay mabilis at ang kanilang mga matay laging nakabantay. "Magpahinga ka muna, Liwliwa," bulong ni Tayub habang pinupunasan ng pawis sa noo ng kasintahan. "Pasensya ka na. Dahil sa akin, napahamak ka." Umiling si Liwliwa at hinawakan ang kanyang pisngi. "Hindi mo kasalanan, Tayub. Ang ating pag-ibig ay hindi kasalanan. Kung may sala man, iyon ay ang kasakiman ng datu. Tandaan mo, kahit anong mangyari, ikaw ang pipiliin ko." Muling nagtagpo ang kanilang mga mata at sa gitna ng dilim, nakatagpo sila ng lakas sa isa't isa. Ngunit hindi naglaon. Narinig nila ang tinig ni Datu Mactan mula sa malayo. "Hanapin sila. Hindi sila makakatakas sa akin. Kapag nahuli ninyo sila, dalhin ninyo agad sa aking harapan." Nagsipagkalat ang mga kawal at ang tunog ng mga yapak ay papalapit ng papalapit. Muling tumayo si Tayub at kinuha ang sibat. "Hindi na tayo ligtas dito. Kailangan nating magpatuloy sa hilaga patungo sa ilog. Doon, baka magawa nating makatawid at makalayo sa mga tauhan ng datu." Tumango si Liwliwa. "Kung iyon ang tanging paraan, sundin natin." At muling nagsimula ang kanilang pagtakas. Habang tinatahak nila ang madawag na daan, nararamdaman nila ang mga tinik na kumakapit sa kanilang mga binti, ngunit hindi nila iniinda. Ang kanilang tanging hangarin ay makalayo makaligtas, ngunit tila ba ang kalikasan mismo ay nagbabalita ng panganib. Ang mga ibon sa itaas ay nagliparan, ang mga dahon ay lumalagaslas, at ang hangin ay tila may dalang babala. Pagdating nila sa pampang ng ilog, tumigil sila sandali. Ang tubig ay malakas ang agos, at tila isang halimaw na handang lamunin ang sino mang magtangkang tumawid. "Tayub." Mahina, ngunit puno ng pag-aalala ang tinig ni Liwliwa. "Paano tayo makakatawid dito?" Delikado. Hinawakan ni Tayub ang kanyang kamay at tumingin sa mga mata niya. "Kung hindi tayo tatawid, mahuhuli tayo. Mas gugustuhin kong harapin ang panganib ng ilog kaysa ang mga kamay ni Datu Mactan." Sandaling natahimik si Liwliwa. Sa kanyang puso, alam niyang tama si Tayub. At sa kabila ng takot, pinili niyang magtiwala. Bago sila lumusong, tumingin muli si Tayub sa langit. Ang buwan ay nagniningning at ang mga bituin ay tila nakamasid sa kanila. Para bang ang kalangitan mismo ay nagdarasal para sa kanilang kaligtasan. "Handa ka na ba?" tanong ni Tayub. Tumango si Liwliwa. "Handa ako, hanggat ikaw ang kasama ko." At magkasabay silang lumusong sa malamig at rumaragasang tubig. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo, narinig nila ang mga sigaw mula sa likuran. "Naroon sila! Sa ilog! Hulihin ninyo!" Nilingon ni Tayub at nakita ang mga kawal na papalapit. Dala ang mga sulo na nagbibigay ng nakakatakot na liwanag sa dilim ng kagubatan. Lalong pinilit ni Tayub na sumulong, ngunit ang agos ng tubig ay napakalakas.
Si Liuliwa ay muntik ng matangay, ngunit mabilis siyang inalalayan ng binata. "Huwag kang bibitaw," sigaw niya. "Hindi kita bibitawan," sagot ng dalaga, sabay kapit ng mahigpit. Sa bawat segundo, ang kanilang pakikibaka laban sa ilog at laban sa mga tauhan ni Datu Mactan ay nagiging mas matindi, ngunit sa kanilang mga mata, iisa lamang ang malinaw. Hindi sila susuko hanggat magkasama silang lumalaban. Ang tubig ng ilog ay tila nagngangalit na halimaw. Ang agos ay umaalulong, tila ba ibig lamunin ang sino mang mangahas na sumalubong dito. Hawak-hawak ni Tayub si Liuliwa, at ang kanilang mga katawan ay pilit na lumulusong sa malamig at mabangis na alon. "Kayang-kaya natin ito," mariing wika ni Tayub, habang ang pawis at tubig ay magkahalong dumadaloy sa kanyang muka. "Huwag kang bibitaw, Liuliwa." Mahigpit ang kapit ng dalaga. "Hindi ako bibitaw, Tayub. Kahit saan, kahit kailan, kasama mo ako." Ngunit sa kabila ng kanilang tapang, alam nilang delikado ang kanilang kinasasadlakan. Ang bawat hakbang ay pinapahirapan ng matinding agos, at ang kanilang mga paay parang hinihigop ng ilog. Mula sa pampang, sumisigaw ang mga kawal ni Datu Mactan. "Naroon sila. Huwag ninyong hayaang makatakas." Ang liwanag ng mga sulok ay sumasalamin sa agos ng tubig, at ang kanilang mga palasong may apoy ay nagsimulang liparin papunta sa magkasintahan. "Mag-ingat!" sigaw ni Tayub, sabay hila kay Liuliwa pababa upang makaiwas. Ang ilan sa mga palaso ay lumagpak sa tubig. Agad na namatay ang apoy, ngunit hiniwan ang nakakatakot na tunog ng pagtilamsik. Habang patuloy silang nakikipagbuno sa ilog, isang malakas na alon ang biglang sumalpok. Halos matangay si Liuliwa, ngunit mabilis siyang niyakap ni Tayub. Ngunit sa yakap na iyon, naramdaman niya ang matalim na kirot sa kanyang balikat. Isang palasong tumama sa kanya. "Tayub!" sigaw ni Liuliwa habang nakikita ang dugo na humalo sa tubig. "Nasugatan ka!" ngumisi ang binata. Kahit namumutla, walang sugat na makakahiwalay sa atin. "Huwag kang mag-alala, makakatawid tayo." Ngunit sa kanyang puso, alam niyang humihina siya. Ang agos na dati kaya niyang salungatin, ngayoy tila ba mas mabigat, mas mabangis. Muli nilang tinangkang sumulong. Sa bawat paghinga, nararamdaman ni Tayub ang bigat ng sugat. Ngunit ang tanging nagpapatatag sa kanya ay ang presensya ni Liuliwa, ang init ng kanyang kamay sa gitna ng malamig na tubig, at ang tapang sa kanyang mga mata. Ngunit hindi na nila alam na sa kabilang pampang, naghihintay na mismo si Datu Mactan. Nakasakay siya sa kanyang kabayo, hawak ang tabak, at nakatingin sa kanila na para bang isang buwitre na nag-aabang sa mahina at sugatan. "Wala kayong takas," malamig niyang wika. Ang tinig ay umalingaw-ngaw sa paligid. "Kung hindi kayo lulubog sa ilog, sa aking tabak kayo mamamatay." Narinig iyon ni Liuliwa, at ang kanyang puso'y parang pinipiga ng matinding takot. Ngunit hindi siya bumitaw. Bagkus, siya'y sumigaw. "Hindi ka kailanman magwawagi, Datu Mactan. Ang aming pag-ibig ay mas matibay kaysa sa iyong kapangyarihan." Lalong nag-apoy ang galit ng datu. "Kung gayon, sa harap ng buong kalikasan, ipapakita kong walang saysay ang inyong pag-ibig." Itinaas niya ang kanyang kamay, at muling bumulaga ang mga palaso ng kanyang mga kawal. Muli, sinikap ni Tayub na ipagtanggol si Liuliwa. Ngunit sa kanyang paghina, isang palaso ang tumama sa katawan ng dalaga. "Ah!" Napasigaw si Liuliwa at halos mabitawan si Tayub. Ang kanyang dugo ay unti-unting humalo sa tubig, at ang kanyang mga matay dahan-dahang lumabo.
Liwliwa. Halos mapasigaw si Tayug habang pilit siyang inaangat mula sa agos. "Huwag kang bibitaw! Hindi ko kakayanin kung mawawala ka." Ngumiti si Liwliwa kahit na ang kanyang labi nanginginig. "Hindi ako mawawala, Tayug. Kahit saan ako mapunta, ang puso ko'y sa iyo lamang mananatili." At sa huling mga salita, naramdaman ni Tayug na unti-unting nawawala ang lakas ng dalaga. Hindi na nakapagpigil si Tayug. Sa gitna ng sugat at agos, itinaas niya ang kanyang tinig patungo sa kalangitan. "O mga anito, mga Diyos ng ating ninuno, huwag ninyong hayaang mamatay ang aking iniibig. Kunin na ninyo ang aking buhay kapalit ng kanyang kaligtasan." Humugong ang hangin at ang mga ulap ay nagdilim. Ang mga alon ay tila sumagot, mas lalong lumakas at nagngangalit. Ang mga tao sa pampang, pati na ang mga kawal ni Datu Mactan, ay napatingala sa kakaibang sigwa. Ngunit sa halip na tulungan, tila ba ang kalikasan mismo ay may ibang plano. Ang katawan ni Liwliwa ay unti-unting nawala sa mga bisig ni Tayug, tila sinag ng buwan na nilamon ng tubig. At bago siya tuluyang mawala, isang liwanag ang bumalot sa kanyang anyo. Naiwan si Tayug na umiiyak, humahagulgol, habang ang kanyang mga kamay ay walang mahawakan kundi ang malamig na tubig. "Hindi," bulong niya, halos hindi marinig. "Hindi ako pumayag. Hindi ako pumayag na mawala ka." Ang kanyang mga luha ay nahulog, umalo sa ilog na ngayoy tila nagiging mas tahimik. Sa kabilang pampang, napangisi si Datu Mactan. "Natalo ka, Tayug. Kahit anong tapang mo, hindi mo kayang labanan ang kapangyarihan ko at ang kapalaran." Ngunit hindi niya alam, ang kalikasan ay may ibang pasya. Mula sa lugar kung saan lumubog si Liwliwa, unti-unting sumibol ang isang halamang hindi pa nakikita ng mga tao. Ang mga dahon nito ay mahahaba, luntian, at nakahilig na parang kumot na yumayakap sa lupa. Napatigil ang lahat, maging si Datu Mactan. Ano itong mahiwagang halamang ito na tila isinilang mula sa luha at pag-ibig ng dalawang puso? Lumapit si Tayug, halos nanginginig, at hinaplos ang unang dahon. "Liwliwa," bulong niya, "dito ka na ba mananatili? Sa anyong ito, kasama ng hangin at ulan?" At mula sa kanyang dibdib, muling bumuhos ang luha. Sa gabing iyon, isinilang ang halamang tinatawag nating dahon ng saging. Isang paalala ng isang pag-ibig na hindi nagwakas, bagkus ay nagbago ng anyo upang manatili sa mundo. Ngunit hindi pa tapos ang lahat, sapagkat si Tayug, bagaman sugatan at pagod, ay may dala pang panata. Ipagpatuloy ang laban para sa alaala ni Liwliwa. Tahimik ang paligid matapos ang sigwa ng ilog. Ang mga alon na kanina'y nagngangalit ay unti-unting kumalma. Para bang nagluksa rin sa pagkawala ni Liwliwa. Ang mga bituin sa kalangitan ay natakpan ng makakapal na ulap, at ang buwan ay tila nagtago. Ayaw masaksihan ang pagdurusang bumabalot sa lupa. Si Tayug, sugatan at basang-basa, ay nakaluhod sa pampang. Ang kanyang mga palad ay nakalapat sa lupa, at ang kanyang mga matay nakatingin sa halamang sumibol mula sa ilog. "Liwliwa," bulong niya. Ang tinig ay paos at puno ng hinagpis. "Ito ba ang huling anyo ng ating pagmamahalan? Dahon na lamang, ngunit walang halik, walang init ng iyong mga bisig." Niyakap niya ang halamang iyon, tila ba yakap mismo ng kanyang kasintahan. At sa kanyang mga luha, nabasa ang mga unang dahon, parang binubudburan ng pag-ibig na walang hanggan. Ngunit sa kabilang panig, si Datu Mactan ay nagngingit-ngit sa galit. Hindi ako natalo ng pag-ibig na iyan.
Sigaw niya habang nakasakay pa rin sa kanyang kabayo. Kung hindi ka aking liwliwa, wala kang karapatang manatili sa mundong ito. Kahit sa anyo ng halamang iyan. Itinaas niya ang kanyang tabak at buong lakas na sinugod ang mahiwagang halaman upang putulin ito. Ngunit bago pa man dumikit ang kanyang tabak, isang malakas na kidlat ang bumagsak mula sa kalangitan. Arga! Napasigaw siya, sabay bagsak mula sa kanyang kabayo. Ang apoy ng kidlat ay bumalot sa kanyang katawan at ang kanyang tabak ay tumilapon sa ilog. Ang kanyang mga kawal ay napaatras sa takot. Wala ni isa mang naglakas loob na lapitan siya. Sa kalangitan, dumagundong ang kulo. Para bang ang mga anito'y nagsalita, siya na umangkin at umapi sa ngalan ng kasakiman ay parurusahan. At sa mismong harapan ng lahat, unti-unting natupo ang katawan ni Datu Mactan. Ang kanyang mga sigaw ay humalo sa alingaw-ngaw ng kulog hanggang sa siya'y tuluyang naglaho. Iniwan ang abo na tinangay ng hangin. Ang kanyang kapangyarihan, kayamanan, at kayabangan lahat ay nabura sa isang iglap. Tahimik ang mga tao sa nayon na nakasaksi sa lahat. Ang kanilang mga muka ay halo-halong takot at paghanga. Nakita nila kung paanong ang pagmamahala ni Tayug at Liwliwa, bagaman nauwi sa trahedya, ay nagbunga ng isang himala at naghatid ng katarungan laban sa kasakiman. Lumapit ang ilang matatanda kay Tayug, ngunit siya'y nanatiling nakaluhod sa tabi ng halaman. Tayug, wika ng isa, ang mahal mong si Liwliwa ay hindi nawala. Siya ay naririto sa bawat dahon na yumayakap sa lupa. Ang kanyang diwa ay mananatili sa ating nayon magpakailanman. Ngunit hindi sumagot si Tayug. Ang kanyang mga matay walang luha, sapagkat ubos na ang kanyang mga pighati. Tanging katahimikan ang bumabalot sa kanya. Mula noon, nagsimulang kumalat ang kwento. Ang mga bata ay tinuruan ng kanilang mga magulang na igalang ang halamang iyon, sapagkat dala nito ang alaala ng isang pag-ibig na handang magsakripisyo. At napansin nila ang mga dahon ng halamang iyon ay kakaiba, malalaki at mahahaba, para bang palad na handang kumupkup at magbigay ng kanlungan. Kapag umuulan, ang mga tao ay nagtatago sa lilim nito at nadarama nila ang init ng isang yakap. Para bang si Liwliwa ang yumayakap sa atin, wika ng mga matatanda, at para bang si Tayug ay nagbabantay mula sa hangin. Pinoprotektahan tayo laban sa kasamaan. Ngunit si Tayug, kahit pinarangalan ng mga tao, ay hindi nakatagpo ng ginhawa. Araw at gabi, siya'y nagbabantay sa halaman. Hindi siya umalis, hindi siya lumayo. Para bang ang kanyang kaluluway ikinadena ng pag-ibig na hindi natapos. Kung dito ka nananatili, Liwliwa, bulong niya gabi-gabi, dito rin ako mamamalagi hanggang sa ang aking hiningay magwakas. Hindi ako lalayo. At ganoon nga ang nangyari. Lumipas ang mga buwan at si Tayug ay unti-unting nanghina. Ang kanyang sugat mula sa labanan ay hindi tuluyang gumaling. Ngunit sa halip na hanapin ang lunas, mas pinili niyang manatili sa tabi ng halaman. Isang umaga, natagpuan siya ng mga taga-nayon. Nakahimlay sa tabi ng dahon ng saging. Mapayapa ang mukha, ngunit wala ng buhay. Ngunit sa kanyang pagkamatay, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Sa mismong lugar kung saan siya humimlay, sumibol ang isa pang puno ng saging. Mula noon, hindi na namuhay. Nang nag-iisa ang halaman, lagi itong may kasamang kapwa nito. Parang magkasintahan na magkahawak kamay. Umiyak ang buong nayon sa kasaysayan ni Tayug at Liwliwa. Ngunit sa kanilang mga luha, nabuo ang isang alamat na nagpatuloy hanggang sa sumunod na henerasyon. Sabi ng matatanda, ang dahon ng saging ay hugis kumot.
sapagkat ito ang simbolo ng yakap ni Liuliwa, yakap na nagbibigay ng kanlungan at init. At kung minsan, kapag napapansin ng mga tao na ang mga dahon ay magkadikit o magkasalubong, sinasabi nila iyan ay sina Tayug at Liuliwa magkakasama kahit sa ibang anyo. At mula noon, hindi na lamang ito isang halaman. Naging banal ito sa puso ng mga tao. Ginamit nila ang dahon ng saging sa kanilang mga pagdiriwang, sa kanilang mga handaan, at sa kanilang mga panalangin. Para sa kanila, hindi iyon basta dahon. Iyon ay paalala ng isang pag-ibig na wagas, na kahit nilamon ng trahedya, ay nagpatuloy at nagbigay ng biyaya sa lahat. Lumipas ang maraming taon mula nang pumanaw si Tayub at tuluyang mawala si Liuliwa sa piling ng mga tao. Ngunit ang alaala nila ay hindi kailanman naglaho sapagkat ito ay nakabaon na sa puso ng bawat naninirahan sa nayon. Ang kanilang kwento ay paulit-ulit na isinasalaysay ng mga matatanda sa tabi ng apoy tuwing gabi, na para bang isang mahalagang aral na hindi dapat malimutan. Ang mga batang nakikinig ay laging nakabukas ang mga mata. Nakikinig sa bawat salita tungkol kay Tayug at Liuliwa, kung paanong ang kanilang pag-ibig ay sinalubong ng trahedya, ngunit kalaunan ay naging biyaya sa nayon. At sa tuwing dumaraan sila sa mga bukirin na may punong saging, lagi nilang iniisip, naroon si Tayug at Liuliwa, nagbabantay at nagmamahal. Sa paglipas ng panahon, ang halamang iyon na unang sumibol mula sa pag-ibig ni Liuliwa ay dumami ng dumami. Ang mga binhi at supling nito ay kumalat sa iba't ibang sulok ng nayon hanggang sa sumakop sa buong lambak. Nang gumisita ang mga tao mula sa karatig na puok, nagulat sila. Anong halamang ito na kay laki ng dahon at kay lambot hawakan? Tanong ng isa. Sa amin, wala pang ganyang uri ng puno, sagot ng iba. At ikinuwento ng mga taga-nayon ang pinagmulan tungkol sa isang babae na handang magsakripisyo para sa kanyang minamahal, at tungkol sa isang lalaking hindi tumigil sa pag-ibig kahit hanggang kamatayan. Mula roon, dinala ng mga bisita ang mga supling ng halaman sa kani-kanilang bayan. At gaya ng apoy na mabilis kumalat, ganoon din kumalat ang saging sa buong kapuluan. Hindi nagtagal, napansin ng mga tao ang kakaibang ganda at pakinabang ng dahon ng saging. Kapag sila'y pagod mula sa pagtatrabaho sa bukid, humihiga sila sa ilalim ng lilim ng mga dahon at nadarama nila ang lamig at ginhawa. Parang niyayakap tayo ni Liuliwa, wika ng mga matatanda. Kapag umuulan, ang mga dahon ay nagiging panangga, tinatakpan sila laban sa buhos ng langit. At kapag may sanggol na pinapahiga, nilalatagan ito ng dahon ng saging malambot, malamig at mabango. Parang ang pagmamahalan ni Tayub at Liuliwa ay nagiging kumot na bumabalot sa atin. Dagdag ng mga ina. At doon nagsimula ang paniniwala. Ang bawat dahon ng saging ay simbolo ng pag-ibig na walang hanggan. Pag-ibig na nagbibigay ng kanlungan at ginhawa kahit sa oras ng kagipitan. Maging sa mga ritual at pagdiriwang, ang dahon ng saging ay ginamit. Kapag may handaan, inilalatag ito sa mesa at dito inilalagay ang mga pagkain. Ang mga tao'y nagkakaisa, kumakain mula sa iisang dahon, tanda ng pagkakabuklod ng kanilang pamayanan. Kapag may kasal, isinasama sa mga ritual ang dahon ng saging bilang simbolo ng pagkakaunawaan at pagmamahalan. Kung ang dahon na ito'y nagmula sa kwento ni Tayub at Liuliwa, sabi ng mga babaylan, na nagmahal hanggang sa huli, naway ganoon din ang pag-ibig ng bagong mag-asawa, walang hanggan. At sa tuwing may pista, ang mga bata ay naglalaro ng palusebo gamit ang malalaking puno ng saging, para bang ipinapaalala sa kanila na kahit sa kasiyahan
ang alaala ng dalawang magkasintahan ay nakikiisa. Ngunit higit sa lahat, ang alamat ay hindi naging simpleng kwento lamang. Naging aral ito, itinuro ng mga matatanda na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan. Hindi ito nabibili, hindi ito naipipilit. Katulad ni Natayug at Liuliwa, ang tunay na pag-ibig ay handang magsakripisyo, handang magdusa, at handang mabuhay kahit sa ibang anyo. Kung sakaling dumating ang araw na kayo'y subukin ng buhay, payo ng mga magulang sa kanilang mga anak, alalahanin ninyo ang dahon ng saging dahil sa likod ng bawat hibla nito, may nakabaong kwento ng sakripisyo at katapatan. At sa bawat hampas ng hangin na gumagalaw sa mga dahon, parang naririnig ng mga tao ang bulong ng dalawang kaluluwa. Mahal kita. Hinding-hindi kita iiwan. Lumipas ang maraming henerasyon at ang nayon ay nagbago. Ang mga kubo ay naging malalaking bahay. Ang mga palayan ay pinalitan ng mga kalsada at ang mga tao ay natuto ng mga bagong paraan ng pamumuhay. Ngunit kahit anong pagbabago, hindi kailanman nawala ang mga puno ng saging. Sila'y nanatili sa bawat bakuran, sa bawat gilid ng daan, at sa bawat taniman. Ang kanilang mga dahon ay patuloy na ginagamit sa pagluluto, sa handaan, sa pagdiriwang, at maging sa pang-araw-araw na buhay. At sa bawat paggamit, laging isinasalaysay ang alamat. Ang mga guro ay nagtuturo nito sa mga paaralan. Ang mga lola ay ikinukwento sa kanilang mga apo bago matulog. At ang mga manunulat ay ginagawang inspirasyon sa kanilang mga tula at awit. Hanggang sa dumating ang panahon na ang alamat ng dahon ng saging ay naging bahagi na ng ating kultura at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Isang gabi, ayon sa kwento ng matatanda, may batang nakatulog sa ilalim ng punong saging. At sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang magandang dalaga na may mahabang buhok at isang matipunong mandirigma na may hawak na sibat. Ngumiti ang dalaga at sinabi, "Anak, huwag mong kalimutan ang aming kwento. Ang bawat dahon na nagbibigay sa iyo ng lilim ay ako si Liuliwa. At ang bawat simoy ng hangin na nagpapalamig sa iyo ay ako si Tayug." At sabay silang nagwika, "Sa bawat paghinga ng daigdig, kami naririto. Sa bawat pag-ibig na totoo, kami buhay." Nang magising ang bata, dama pa rin niya ang init ng yakap. At mula noon, ipinasa niya sa iba ang alamat tulad ng ipinasa ng mga nauna sa kanya. Kaya hanggang ngayon, tuwing makakakita tayo ng dahon ng saging malaki, mahaba, at parang kumot na nagkukubli sa atin, na alala natin ang alamat ni Natayug at Liuliwa. Isang alamat ng pag-ibig na hindi kayang wasakin ng kamatayan, at isang alamat ng sakripisyo na naging biyaya para sa lahat. At sa bawat pagkakataon na tayo'y kumakain mula sa dahon ng saging o tumatanggap ng lilim mula rito, tandaan natin, hindi lamang ito halaman. Ito'y alaala ng dalawang pusong nagmahal at nag-alay ng lahat hanggang sa huling hibla ng kanilang buhay.